Hello, Kayanggaw! Ang Kayanggaw of the day po natin ay si Razel Villacastin. At sabi po niya ay, hala, live na po ba kayo lagi, Miss Clar at Sir J? Galing-galing naman po. Thank you po sa inyo. Sana ma-shoutout din po ako. Salamat po. Ayun po, Miss Razel. Shoutout po sa inyo. And opo, live na po tayo lagi bilang pagsunod po sa patakaran ni YouTube. Kaya madalas nyo na po kaming makikita sa mga videos. And Kayanggaw, kung gusto niyo pong mapabilang sa shoutout section natin, huwag kalimutan rin i-hit yung subscribe button, mag-comment, and especially i-like tong video na to para umabot to sa lahat ng mga Kayanggaw namin dahil napakalaking tulong talaga ng simpleng pag-like natin sa aming mga videos. So Kayanggaw, enjoy! Ang kwento po natin ngayon ay isang Labor Day special at kwento po ito ng Kayanggaw natin na si Angge. Kaya makinig na po kayo. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar at Sir J. Kung sa iba, Semana Santa ang oras para magmuni-muni. Sa akin naman tuwing Labor Day. Hindi ko naman sinasabi na sobrang perpekto na ng buhay ko ngayon. Pero sa tuwing araw ng mga manggagawa kasi, nakasanayan ko ng magbalik tanaw. O madalas, kasama ko ang mga taong katulad ko noon. Sinuong ang mga pagsubok para lang may maiuwing pagkain sa hapag at may maitulong sa pamilyang madalas ay salat sa pangunahing pangangailangan. Upang lubos niyong maunawaan ang aking pakikibaka at pakikipagsapalaran sa buhay. Ako si Angge at ito ang aking kwento. Aling Mina, seryoso po ba kayo? Factory ng basahan yung pupuntahan natin at hindi haunted house yun. Baka mapahamak ako dito Ikaw naman, Angge. Inilalakad na nga kita ng trabaho para makatulong ka na sa pamilya mo. Pero imbis na magpasalamat ka, nagre-reklamo ka pa yata Aling Mina naman, hindi naman po sa ganun. Kasi nagulat lang po ako dito sa lugar. Akala ko naman, sabayan yung sinasabi mong trabaho. Masyado nang liblib dito kaya yata hindi tumatagal sa trabaho Puro ka kasi reklamong babae ka. Akala ko ba kailangan mo ng pera pantulong sa pamilya mo? Oo nga po. Pero hindi ko naman po sinabi na kahit mapahamak ako, ayos lang basta may trabaho. Ano gusto mong iparating ngayon? Hindi ako kaagad nakasagot noon. Nasa tapat na kami ng kalawanging gate na bakal sa tanghaling tapat. Sa loob noon ay ang malawak na bakuran kung saan nakatayo sa gitna ang malaking ngunit halatang sinauna pang bahay. Sa palibot naman, may iba't ibang mga puno. Merong nyog, ipil-ipil at sagingan sa isang sulok. Mukha namang inaalagaan ng lugar dahil malinis. Pero malayo na kasi yon sa kabihasnan. Kaya ang dating tuloy sa akin, parang nakakatakot at puno ng kababalaghan ang lugar. Ano na? Wala akong buong araw para maghintay Kung tutuloy ka pa ba o nagbabago yung isip mo? Sabihin mo lang sa akin at madali naman ako kausap. Para sa mga magulang ko tsaka mga kapatid ko, sige po, tara na po. Mabuti naman ako ganon. Teka nga, baka nagtatanghalian na si Dante Wala kasi siya dito sa gate. Dante? Sino po yun, Aling Mina? Gwardiya po ba yun dito sa pagawaan? Oo. Gwardiya yun dito. Kilala mo yung anak na bunso ni Konsehal Mino? Dito rin yung nagtatrabaho At kapag wala siya dito sa gate, hilahin mo na lang tong tali na to At tutunog yan doon sa loob ng factory. Talaga po? Dito nagtatrabaho yung mokong na yun? Kalahin mo nga naman Lagot talaga sa akin yung pag nakaharap ko yun mamaya. Ang sabi sa bayan siya nagtatrabaho di ayan. Sumigla-sigla ka na't may kakilala ka pala rito. Sabi ko naman sa'yo, Anggi Masipag ka lang dito, hindi ka magugutom talaga. At saka, kinsenas katapusan ng sahuran dito. Baka nakalimutan ko sabihin sa'yo At pag nakita ni Boss J na mabilis kang magtrabaho at saka pulido, nagtataas talaga ng sahod yun. Kahit paano ay nakampante ang loob ko na maayos ang papasukin kong trabaho. Hindi yun kung anong sideline lang na walang kasiguruhan at bigla na lang matitigil. Ilang saglit pa kaming naghintay at may papalapit ng lalaki.
Nasa lakad at laki pa lang kilala ko na. Aling Mina? Anggi? Anong ginagawa mo dito? Huwag ka nga parang nakakita ng multo dyan, Dante. Nandito ako para ihatid lang to si Angge. Aalis din ako kaagad ha. Kaya ikaw nang bahala magdala sa kanya kay Boss Jay. Sige na, mauna na ako. Aling Mina, hindi ka po ba papasok? Hinahanap ka na kasi ni boss eh. Naubusan na kasi ako ng paliwanag. Ay nako, nakalimutan ko nga pala. May kikitain pa akong mag-aayos doon sa reception ng kasal. Sabihin mo na lang hindi pa ako tapos ha. Doon sa pag-aasikaso ng kasal ng anak ko. Aling Mina naman, hindi naman kayo yung ikakasal pero parang kayo yung pinakabala. Pero Aling Mina, imbitado kami dyan ni boss pag nagkataon ha. Bahala na. Titignan ko pa nga lang kung ilan yung magkakasyang tao sa reception. Basta sabihin mo, ito si Anggi na muna yung kapalit ko, ha? Naku, Aling Mina naman eh. Unang araw ko pa lang tapos wala kayo. Sabi mo, ikaw mismo yung magtuturo sa akin, di ba? Ay, naku, ang kukulit nyo naman eh. Sa ayaw ko pang bumalik sa trabaho eh. May magagawa ba kayo? Makaalis na nga lang. Sayang pa yung kalahating araw ko sa inyo eh. Anggi, tara, pasok ko. Ang bihira naman to si Aling Mina, oh. Napasubo yata ako dito dahil sa kanya eh. Iyan tanong, kung desidido ko ba talaga magtrabaho sa ganitong klase ng lugar, Anggi? Kasi dito, hindi lang sipag at tiyaga yung kailangan dito. Kundi tapang tsaka lakas ng loob. Ano, meron ka ba nun? Magagawa lang naman ng basahan, di ba? Ba't kailangan pa ng tapang at saka lakas ng loob? Nagbabardago lang ba dyan bago mag-umpisa? Wala ka talaga alam sa pinasok mo, no? Ikaw sa bagay, hindi sasabihin yun ni Aling Mina sa'yo dahil sigurado wala talagang kakagat sa alok niya. Ano? Ano ba sinasabi mo, Dante? Ano ba yan, Dante? Kanina pa kita inaantay sa loob ah. Alam mo ngang kulang na tayo sa trabaho tapos ikaw! Hindi ba't ikaw yung naghahanap ng trabaho? Hosa, tanggap ka na at pwede ka na magsimula ngayon kung ganon. Tataasan ko yung mga sweldo niya basta magtrabaho lang kayo na mabilis. Wala siyang kakurap-kurap habang kinakausap ako at titig na titig siya sa mga mata ko. Ako naman, parang totoo yata yung nag-dollar sign ng mga mata. Mabilis pa sa 4:00 ang utak ko na tinansya kung magkano ang sasahurin sa isang linggo. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan, Iya? Kung payag ka, lumakad ka na sa loob. Opo, sige po. May tatrabaho po ako sa inyo, boss. Maraming salamat po sa pagtanggap, ha? Sige na. Lumakad ka na dun at hanapin mo si Maika. Sabihin mo na turuan ka niya sa trabaho. At ikaw naman, Dante. Puntahan mo nga si Tisay. Sabihin mo pinapatawag ko siya. At saka pag dumating pala si Epe at si Mina, papuntahin mo kaagad sa opisina, ha? Namimihasa na kasi yung dalawang yun eh. Ilang araw nang hindi pumapasok. Marami pa siyang sinabi pero naglakad na ako palayo. Baliwala na ang nakakatakot na paligid sa akin noon. Ang kumita at may maiuuwing pera, mas mahalaga sa mga oras na yon. Tinulak ko ang malaking pintuan nung una. Natigilan ako nang ayaw nang magbukas pero gumalaw naman. At nang sinubukan ko pa ulit imbis na mabuksan, natanggal ang isang parte nun. Yung pinto! Ay, naku yung pinto! Naku, patay ako nito! Hala ka, miss. Hindi mo ba napansin na sliding yung pinto? Sigurado lagot ka niya kay boss. Uy, hindi ko naman sinasadya, no? Malay ko ba? Yan. Palibhasa, baguhan. Ay nako, may bago na naman tuturuan tapos kapag hindi kinaya, aawol na lang basta. Ang daming nasasayang na oras ko eh. Huy, kayo dyan, bago kayo magtrabaho, tulungan nyo nga mo lang ayusin ko to. Nakakaya kay boss mamaya eh. Oo. Pasensya na talaga, ha? Pero wala naman to, miss eh. Madali lang naman talaga balik to. Kaso yun nga lang, may kabigatan kasi tong kahoy na to eh.
Abala pa naman kami ngayon kasi nag-aabol kami ng mga orders. Kaya ibalik na natin to para makapag-umpisa na tayo. Ganun ba? Basta huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako sa'yo kapag nakasahod. Ako nga pala si Angge. Ako nga pala si William. Oo siya, sige na. Buhatin na natin to tapos ilalagay ko itong slide niya ha. Ikaw naman pigilan mo mabuti para wag matumba. Masakit din to pag tinamaan ka nito eh. Solid na nari yata to eh. Kayo, basta bilisan nyo na nga. Ipabalik na si Buso. Tignan niyo itsura. Para magta-transform na naman mamaya. Bilisan nyo. Oh, natanggal na naman ba yan? Pambihira naman kasi. Huwag nyo muna ibalik yan. Ipapaayos ko na lang yan mamayang hapon kay Dante. Balik na muna kayo sa trabaho. Bilisan nyo. Pasensya na po talaga kayo, boss. Kasalanan ko po eh. Halika na nga dito, babaita ka. Doon tayo sa mesa. Tuturuan kita. Bye, bossing. Ikaw pala si Maika, no? Akala ko babae eh. Anggi nga pala. Kilala na kita. Narinig ko kayo ni William kanina. Dito ka pumuesto. Tignan mo mabuti itong gagawin ko, ha? Kumuha ka ng bola ng tela dito, tapos bubutasan mo to ng kaunti, saka isabit mo dito sa pako sa itaas. Ayan. Hilain mo pababa yung tela. Sabit mo dito sa pangalawang pako. Alam mo naman para saan yung bakante, hindi ba? Di ba yun yung pagtatalian mamaya ng dulo ng tela kapag tapos na? Oh, marunong ka naman yata eh. Hindi mo na kailangan turuan. O sige nga, patingin nga ako. Mabagal ang mga kilos ko nung una. Medyo naninibago pa kasi ako. Dati na akong gumagawa ng ganong klase ng basahan. Mas gusto ko sana yung nagtatahe dahil kahit paano marunong din ako. Pero hindi ko naman pwedeng ipilit ang gusto ko. Lalo pa at may nakapwesto na sa mga makinang panahi doon. Di ba dapat itaas to lagi, Maika? Para hindi lumuwag? Oo, tama. Basta yun yung tatandaan mo, ha? Palagi ka mag-iiwan ng bakanteng pako sa mga bahagi kung saan ka magtatali. Sige. Kaya ko na siguro to. Magtatanong na lang ako mamaya kung may mali o di kaya kapag may nakalimutan ako. At saka, para lang ding naghahabi sa lagay na to, di ba? True. Hindi lang banig kundi basahan, girl. Kaya, una na ako, ha? Babush, may kota tayo, ha? Ayos lang sumobra, wag lang kumulang. Pero dahil baguhan ka at ngayong araw ka pa lang naman nagsimula, bukas ko na bibilangin yung mga gawa mo. Paano kaya yung sweldo ko ngayong araw niyan? Nako, huwag ka mag-alala at galante naman yung bossing natin. Kahit antsakan ng factory natin, hindi naman kuripit tong amo natin. Kaya huwag kang tatama rin, girl, ha? Naku, hindi Yakang-yaka ko to, no? Ay, teka. Ano pala yung J sa pangalan ni boss? Hulyo lang naman, girl. Hindi July, kundi Hulyo, ha? Pero letter J. Kuha mo na? Oo naman. Kuha ko, boss. Tumigil ka nga sa kakatawag mo sa akin ng boss. Baka isipin nila nagpapakabossing ako dito eh. No thanks, no. Pinadaanan lang niya ako ng daliri sa pisngi at marahang kinalabit doon. Saka bumalik na siya sa mesa niya. Mabuti na lang at mukhang magaan kausap ang mga katrabaho ko noon. May mahigit 10 kaming lahat doon. Yung dalawa, gumagamit ng makinang panahe at maliliit na basahang pamunas naman ng pinagkakaabalahan. Kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa sa trabaho. Pahapon na noon at naka-4 na piraso na rin ako ng basahang nabuo. Aba? In fairness, girl, hindi masama para sa isang baguhan yung gawa mo. Salamat naman kung ganon. Medyo may karanasan na rin kasi ako sa paggawa ng ganito eh. Hindi nga lang maramihan. Pati nga yung tinatahi sa makina, alam ko rin yun eh. Talaga lang Mabuti pala kung ganon. Kahit papaano, sigurado ako na hindi ka na lang basta aalis dito dahil nahihirapan ka. Naku, nahihirapan na nga ako maghanap ng trabaho eh. Kaya kung kaya ko rin naman tumagal dito, malamang, di dito muna talaga ako. Sinabi mo yan O siya, sige na. Dito na ulit ako, ha? Pagkaalis niya, nag-inat-inat ako.
Doon ko palang naigala ng matagal ang mata ko sa paligid. Parang pinanindigan naman ako ng balahibo sa nakita ko noon. Sobrang dami kasi ng agyo pag tingala ko. Kitang-kita ko yon dahil hindi kisame kundi sahig ng ikalawang palapag ng bahay ang tinitingnan ko. Ayos tong factory ni Boss J, no? Ay, putiki! Ay, nakakagulat ka naman, William. Diyos ko, Ang dami mo kasing iniisip kaya ka nagugulat eh. Nakita kitang napatitig pa sa taas tapos nalikot na mata mo. sino ba kasi hindi mapapaisip kung sobrang luma na nitong factory na to, di ba? Tapos, yung boss mo, parang ang seryoso. Oh, edi natatakot ka na yan. Alis ka na. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Parang pinuna ko lang naman yung palibot ko, ha? Eh paano kung halimbawa front lang pala tong paggawa ng basahan dito? Tapos yung totoo, mangangatay pala ng tao yung boss natin. Hindi ka pa rin ba alis? Uy, grabe ka naman dyan sa halimbawa mo. Ganun talaga yung naisip mo kay sir? Sige ka, baka may makarinig sa'yo, madamay pa ako, ha? Bago ka lang talaga dito, wala ka pang alam. Eh wag mo na lang ako intindihin. Ganito lang talaga ako kapag nababagot ako. Alam mo ikaw, ang weirdo mo sa totoo lang. Teka, ano palang meron doon sa taas? Aba. Kayong dalawa ha. Pasimple lang yung mga diskarte nyo. Nalingat lang ako saglit tapos, ikaw talaga William, ang bilis mo talaga sa chicks ha. Uy, anong nanchi-chicks? Nakikipagkaibigan lang naman ako no. Saka kahit nakikipag-usap ako, mabilis naman yung trabaho ko ah. Tignan mo to. O tapos na ako. Talaga lang ha. At dahil dyan, ikaw yung kumuha ng mga bola ng tela sa taas. Isama mo yung chicks mo at magbanding kayo doon. Bilisan mo na. Oh, Angge, alika na. Makakakit tayo nito. Tara, bago pa mag-break time. Basta, ayos lang sa taas, ha? Di mo ko iiwan doon. Oo naman, huwag kang maglala. Sagot kita. Kumuha ng mga sakong walang laman si William at binitbit yon paakyat ng hagdan. Maingat naman akong tumapak doon dahil pakiramdam ko anumang oras ay ibibigay yon. Tumutunog ba ang tsinelas ko dahil yari din sa kahoy ang hagdan. Pagdating sa taas, bumungad pa sa akin ang malawak na mesa. Binati si William ng dalawang babae doon na ang isa ay nagugupit at ang isa naman ay nagro-rolyo ng ginupit na tela. Oh, ito nga pala si Angge oh. Mabait naman to kahit mukhang sanay makipagsuntukan. Kaya huwag kayong mag-alala ah. Hindi naman yan nangangagat. Uy, baliw ka talaga. Ano akala mo sa akin, aswang? Uy, pero nagbibiro lang din ako, ha? Friends tayo dito, di ba? Yeah. Ganyan ka lang din kasi. Magbiro ka din. Para hindi ka mukhang... O ano, mukhang ano na naman. Ikaw, William, ha? Feeling close ka sa akin tapos pasimple mo akong binabanatan, ha? Di kaya tinatakot mo ko? May hidden agenda ka rito, no? Eh paano naman kita hindi gaganyanin? Eh sobrang seryoso mo kaya kapag hindi nagsasalita. Problemado naman kasi talaga ako bago nito, eh. Kaya wala na akong oras ngumisi pa. Eh, pero ngayon naman, ha, may trabaho na ako. Basta wag mo lang akong tinatakot, ha? Baka mamaya, di ako tumagal dito. Hoy! Kayo dyan sa taas, ang tagal nyo. Bilisan nyo nga dyan. Alam ko nag-uusap kayo dyan kanina pa. Wala na akong bola dito, oh. Ano ba? O ayan, lagot tayo kay madam nito, eh. Bilisan na nga lang natin. Eh para madam talaga yun si Micah dito. Siya yung parang assistant ni Boss J. Ah, kaya pala. Pero nagtatrabaho pa rin siya, no? Sipag nga eh. Mukha nga lang siyang maarte pero walang pili si gawain. Oo naman. Masipag naman halos lahat ng trabahador dito eh. Lalo na yung mga kaidaran natin. Pero yung... Yung sino? Meron pa ba akong hindi nakikilala dito? Sabihin mo na nga sa akin, uy. Dalawa lang naman yung hindi pa nakakapasok ngayon eh. Si Aling Mina saka si Mang Epe. Oh, bakit naman? Tamad ba si Aling Mina? Sa pagkakaalam ko nga, matagal na siya dito eh. Tsaka parang kanang kamay na rin daw siya ng boss. Ganang kamay. Tapos naniniwala ka naman. Naku, dikit lang yung kay Mang Epe na pinsan ni Boss J. Talaga? Ganun si Aling Mina? O siya,
Tama na nga tong kakadaldal ko. Baka sabihin pa nun kapag nalaman niya nilalaso ko yung utak mo eh. Ako pang lalabas na kontrabida sa kwento. Tara na. Tama na yung laman na sako mo. Hindi mo na kayang buhatin niya, sigurado ko. Anong di kayang buhatin? Parang ito lang eh. Bakit? May 50 kilo sa bato? Sus, baka wala pa nga tong 15 eh. Parang sigurado ko sa kilo niyan ah. Oo naman no. Nakapagtrabaho kaya ako sa koprahan ng bata pa ako. Nakakapagbuhat na ako ng 15 kilos no. We, sigurado ka? Bakit parang hindi halata? Ay nako, di mo na kailangan maniwala kung ayaw mo. Madali naman ako kausap eh. Basta mag-iingat ka kapag ganyan yung sinasabi mo oras na nandito si Mang Ipe ah. Ha? Bakit na naman? Magkakaproblema ba kung magiging matapat lang ako pag nagsasalita? Hindi. Baka gawin kang kargador nun eh. Palautos kasi yun. Palibasa, pinsan ni Boss J nga, di ba? Sila Aling Mina naman. Yun talaga yung partner nun dito kapag pumasok sila. Grabe, gugulang nung mga yun. Palibasa, parehas silang may edad kumpara sa ating lahat eh. Hoy, ano ba naman kayong dalawa? Tagal nyo. At saka ikaw, William, hindi kayo mga pinagsasabi nyo eh. Hindi ka lang chismoso, kundi etsyosero ka pa. Bumaba na nga lang kayo, bilis! Umakyat na pala si Mike sa taas ng di namin nalalaman. Dinig na dinig tuloy niya ang mga usapan namin ni William doon. Si William kasi madam eh. Kalalaking tao. At ikaw naman, huwag mo nga ako matawag na madam-madam. Maya marinig ka ni Mang F.E. eh. Kurtin pa ako sa singit doon. F.E.? Sino naman yun? Di si Mang Ipe. Okay. Siya pala yun. Ayos kayong dalawa. Basta huwag niyo ko pag-iinitan ha. Nabaliwala ang agam-agam at kabadong pakiramdam ko sa lugar dahil sa kanilang dalawa. Masaya silang kasama at mga kalog kahit may kahalong pananakot kapag nagsasalita. Matuling lumipas ang mga araw. Nang hapong yon, natanggap ko na rin ang unang sweldo ko. Noon lang din pumasok si Aling Mina, kaya nakasabay ko siya na pumila. Pero wala pang Mang Ipe na nagpapakita ilang araw na. Pagkatanggap ko ng maliit na sobre mula kay Boss J, sinilip ko kaagad ang loob. Naku, maraming salamat po sa pasahod, boss. Ang laki po nito. Ayos na ayos po. Basta't masipag at pulido ka sa trabaho. Ayos na ayos sa akin yon. Hindi ako madaman at madali naman ako kausap Anggi eh. Kaya pagbutihan mo lalo. Huwag po kayo mag-alala, boss. Makakaasa po kayo. 100% pagtutok sa trabaho po yung gagawin ko. Ano, boss? Sulit na sulit si Angge, di ba? Oo nga naman, Mina. Hindi mo katulad. Kung kailan tumagal na dito sa akin at kung kailan swelduhan, saka ka lang pumapasok. Ay nako, Mina. Wala ka talaga mapapala na mabuti sa kakadikit mo dyan kay Ipe. Boss J naman. Marami lang talaga akong inaasikaso para sa kasal ng anak ko. Kaya nga naghanap ako ng katulad ni Anggi eh. Para kahit wala ako, sulat pa rin yung binabayad nyo sa akin. Ikaw talagang hilig mo talaga mambola, ano? Hindi naman ikaw yung nagtatrabaho, kundi ibang tao pa rin eh. Kaya ang mangyayari, kulang pa rin tayo sa mga trabahador. Pero mabuti na lang mabilis kumilos yung iba dito. Hayaan nyo na, Boss J. Hahanap na lang ako ng katulad ni Angge. At ano ha, kukuha ka na lang ng komisyon sa bawat trabahador na napapasok mo, ganon. Tapos absent ka na lang na absent. Ay, naku si boss talaga. Hayaan nyo, pagkatapos ng kasal ng anak ko, hindi na talaga ako papaligid sa pagpasok. Oo na. Kesyo naman hindi ka nakaranas na ikakasal kaya bumabawi ka sa anak mo ngayon eh. Maiba lang tayo ano. Bukas ng linggo, alam kong araw ng pahinga ninyo. Pero kung may gustong umextra sa paglilinis ng pagawaan, kahit kalating araw lang, mas matutuwa ako doon. Kalahating araw po, boss. Magkano naman po yung bayad? Ikaw, Angge, ha? Napaghahalataan din kita. Yang mata mo, nangingislap tuwing nakakarinig ng mga tungkol sa pera. Ay nako, sinabi mo pa, bossing. Parang ang daming pinapalamon yan eh.
Prank ka lang naman kasi talaga ako, boss. Tsaka, ganun po talaga kapag matindi yung pangangailangan. At bakit? Ilan ba yung anak na binubuhay mo? Kung gusto mo, dalhin mo dito bukas yung kaya na magtrabaho. Patulungin mo sa paglilinis at pababaunin ko ng isang buong linggo. Basta kada linggo lang sila maglilinis dito ha. Boss naman, hindi nyo nga po muna itinanong kung may asawa na ako Tapos anak agad. At saka, 25 pa lang po ako, no? Ha? Wala ka pa palang anak. Pasensya na kung ganon. Hindi nga pala kita hininga ng kahit biodata mo nung nakita kita sa labas, ano? Paano kasi? Para ka lang mukhang kawawa na iniwang bata doon Oh, bakit boss? Sulit naman yung dinala ko, di ba? Huwag nyo rin kalimutan yon. Hindi nyo naman po kasi hiningi, boss Pero may dala naman po ako. Nandito pa rin po hanggang ngayon sa bag ko, boss. O siya, sige. Akin na at mabasa ko. Mabilis na kinuha ko ang biodata sa bag. Medyo lukot na nga yun, kaya hinagod ko lang ng konti. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam no na nakatanggap ako ng sweldo. Tapos nakakausap ko ang amo namin ng hindi nangingilag. Hindi na ako natatakot sa itsura ni Boss J noon. Dahil alam ko na kung gaano siya kabuti at kabait. Ramdam ko yon sa bawat bitiw niya ng mga salita. Boss, kung walang maglilinis bukas, ako na lang po. Pwede po ako. Uy, William, sandali lang naman Di pa nga kami nagkakaayos ni boss boss, ito po yung biodata ko. At saka bukas po, maglilinis po ako. Wala lang po akong madadala na anak pero kapatid na lalaki meron po. Boss, di tatlo kami. Sige na po. Kailangan ko kasi talaga ng pera O siya, sige. Kayong tatlo ang maglilinis bukas. Sige na, magsipag-uwi muna kayo. Nang makatalikod nga si boss ay para kaming mga bubuyog na umuugong habang kanya-kanyang bukas ng sobre na may lamang pera. Ilang beses ko na yatang binilang ang laman nun. Abot hanggang tenga ang ngiti ko nang tingnan ko ang lista. Buong isang araw pala ang binayad sa akin doon sa kalahating araw ko nung una. Oh, ano Angge? Sulit yung trabaho, di ba? Oo nga po, Aling Nina Kaya, salamat po talaga ito po pandagdag po sa sweldo nyo. Ay naku, ano ka ba naman? Itago mo na nga yan. Meron naman ako sarili ko, mabuti pa, ibili mo ng masarap na ulam yan. At sigurado dudumugin nyo sa bahay nyo. Angge, bukas huwag tayong malilate. Sige William. Basta bukas kita tayo Good luck sa paglilinis bukas, Angge. Una na ako sa inyo, ha? Sige Maika, kita tayo sa Lunes Magdadala ako ng kakanin para naman makalibre tayo ng merienda. Yan yung gusto ko sa'yo, Angge O sige, ako nang bahala sa inumin. Mabuti naman, no? Kasundo mo lahat halos sila dito sa trabaho, Angge. Madali lang po naman sila makasundo, Aling Mina Pati nga po si Boss J. Sa tingin ko, magtatagal ako sa trabaho na to. Oh, bakit? Nagbabala ka pa bang umalis kung magkakaproblema ka? Depende naman po yun, Aling Mina Pero alam nyo naman po, di ba? Wala naman talagang permanente sa mundo. Huwag ka kasing mag-isip ng kung ano-ano na hindi naman nangyayari. Pinag-aalala mo lang ang sarili mo niyan Kaya kung may napapansin ka kakaiba dito at natatakot ka, huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, sumasahod ka at may nadadala ka sa mesa. Oo nga po Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala kahit may konting problema lang ako noon. Lumaki kasi ako na sakitin ang nanay at laging may emergency. Kaya ang utak ko noon, para hindi na lang mataranta ay lagi na lang alerto. Kahit wala naman palang problema, lagi akong nagkakandarapang maghanap ng trabaho. Para kapag kailangan ng panggasto sa bahay, may nadudukot ako. Hindi kasi ako pwedeng walang ginagawa noon. Oh, Angge, bago sahod ka. Wala ka bang palibre dyan? Alam mo ikaw, Dante, mahilig ka talaga magpalibre kahit kailan. Bakit? Close ba tayo? Di pa nga kita nasusumbatan
Ang sabi mo nung nakaraan, sa bayan ka nagtatrabaho. Yung pala, dito ka napadpad sa liblib. Ano kasi, nung una naman talaga sa bayan ako. Pero nung mga ilangan ng gwardiya dito, tsaka mas malaki yung sahod ni Boss J, napalipat talaga ako eh. Naku, ang sabihin mo ikaw yung ayaw man libre. Ito naman? O sige na nga. Sabay na tayo umuwi tapos lilibre kita ng goto sa kanto. At saka marami ako ikukwento sa'yo. Ako, wag na. Maaga akong uuwi ngayon eh kasi sweldo, di ba? Di bukas na lang. May pasok pa rin naman ako pero kalahating araw lang. Yan. Sige. Tamang-tama bukas kasi may trabaho rin ako dito eh. Isasama ko nga rin si Andoy. Oh, kaya yung maglilinis bukas? Oo eh. Tinanggap ko kasi ang ganda ng alok ni boss. Ganun ba? O siya, sige. Oh, paano? Mauna na kami ha. Parang naiinip na si Aling Mina oh. Ay, hindi naman ako naiinip. Pero sa susunod, mauuna na talaga ako sa'yo, Angge ha? Para ka palang langgam. Ang dami mong dinadaanan bago makarating sa paroroonan mo. Si Aling Mina talaga. Eh, nakakatuwa po kasi makipagkwentuhan eh. Masaya naman talaga ako noon. Parang pakiramdam ko nga magtutuloy-tuloy na yon. Pero nagkamali pala ako. Dahil nang sumunod na araw, nang maglilinis na kami ni Andoy at William sa pagawaan, nakakatakot ang bumungad sa amin. Bakit ang lansa nito? Kahapon lang tayo wala dito ah. Ate, ano yung amoy na yun? Bakit ang lansa po? Oo nga no. Parang amoy dugo ah. Saglit, Angge. Huwag muna tayong papasok dyan. Hintayin natin dumating si Boss J. Baka mamaya kung anong nangyari sa loob tapos tayo pa yung masisi dito. Pero sabi nga ni Dante, maglinis lang tayo kahit wala siya, di ba? Ate, ayoko po maglinis kapag ganito. Nakakatakot na nga po yung lugar tapos amoy malasa pa po dito. Baka po may aswang dito eh. Anong aswang ka dyan? Walang ganyan dito, Andoy. Ano ka ba? At saka di ba nag-usap na tayo? Pagkakataon mo na to para makalibre ng babaunin sa araw-araw, di ba? Teka lang, meron pa parating. Yan yung kaibigan ni Boss na Albularia. Magandang umaga, mga iho't iya. Kayo ba yung inutusan ni Julio na maglinis ng pagawaan niya? Abay, ang aga niyo naman yata. Magandang umaga rin po. Kami nga po yun, yung inutusan po ni Boss na maglinis po dito. Ako nga pala si Tisay, kahit hindi ako maganda. Basta, Tisay ako, ha? Kumusta na po kayo, Lola Tisay? Ako naman po si Angge. Ito naman po si Amboy, kapatid ko po. Ako naman po si William, Lola Tisay. Hindi po ako sigurado kung natatandaan niyo ako eh. Ay, natatandaan naman kita, iho. Alam ko rin na apo ka ni Wilma. Kaya kung may binabala kang masama sa pagawaan na ito, sinasabi ko sa iyo na itigil mo na yan. Naiintindihan mo ba? Naku, si Lola naman. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo, no? Nako, huwag ka na magkaila, iho. Nabasa na kita noon pa ng unang pasok mo pa lang dito. Kaya ka nga nandito ngayon eh. Dahil binigyan kita ng pagkakataon. Walang galang na po, Lola. Pero ano pa pinagsasasabi niyo? Ay, sige na. Pumasok kayo sa loob. Doon tayo mag-usap sa tapat ng mesa. Pero, Lola, nakakasuka po yung amoy sa loob eh. Ay, yun nga po pala yung problema namin, La. Parang hindi po kasi maganda yung amoy sa loob eh. Kaya nga ipapalinis sa inyo, hindi ba? Tiisin ninyo kung gusto ninyong tumagal sa trabahong to. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi siya ang may-ari ng pagawaan pero mas mahigpit pa yata siya kay boss. Pero dahil hindi pa ako handang mawalan ng trabaho noon, pinigil ko ang sariling sumagot at pinagbigyan siya. Akin na yung kamay mo, Angge. Ipatong mo dito sa mesa. Yung nakabukas yung palad mo. Po? Ano pong gagawin niyo sa palad ko, La? Bakit ba kayo naiilang sa akin, ha? Mukha ba akong nangangain ng tao? Naku, hindi naman po. Ito na po, oh. Ito na po yung palad ko, La.
maitago ang panginginig ko noon. Para pang pinagpawisan pati singit ko sa kaba. Lalo na nang hawakan niya ang palad ko. Pakiramdam ko noon, may kuryenteng pumasok sa katawan ko at bahagya akong nanghina. Lola Tisay? Lola? Ano pong ginagawa niyo sa kanya? Tumahimik ka. Hindi kita tinatanong dyan. Lola, bakit para po ako nananamlay? Kumalma ka lang, Apo. Huhulaan lang naman kita para masigurong hindi ka magiging kalaban ng amo mo. Po, ano po ibig niyong sabihin? Lola, naalala ko po. Ganyan din yung ginawa mo sa akin noong unang pasok ko dito, di ba? Oo, at mabutit na aalala mo. Ibig sabihin ay matalas ang isip mo at alerto ang memorya mo. Ganyan ang gusto ni Julio sa trabahador. Samantalang ikaw, Iha, napakagulo naman ang buhay mo. Makalyo na nga ang mga kamay mo mas masukal pa sa gubat ang mga guhit dito. Pambihira ka talagang bata ka. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Napakaswerte ni Julio na naging trabahador ka niya. Dahil isa ka sa mga magdadala ng totoong swerte sa kanya. Magkaroon man ng pagsubok paniguradong malalagpasan mo yon. Kaya wag mong sinusukuan ng buhay, ha? Pati na yung mga taong may malasakit sa'yo. Wag mo silang tatalikuran na po. Ano po? Parang hindi ko po kayo maintindihan, sa totoo lang po . Sumigla na ang pakiramdam ko noon. Yun pala ay dahil binitawan na niya ang kamay ko. Umayos na rin ang upo ko, pero naguguluhan pa rin ako sa mga pinagsasabi niya. Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, darating ang araw na mapapakinabangan mo ang lahat ng yon. At kapag nangyari yon, hindi na mapipigilan ng iyong pagtatagumpay. Kaya kumapit ka lang at maniwala ka. Talaga po, Lola? Sa swerte hindi po ako? Naku, sana naman po malapit nang mangyari yun. Nakakapagod na rin po minsan . Wag po. Andoy! Lola Tisay, ano pong ginawa niyo sa kapatid ko? Bakit siya nawala ng malay? Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi lang niya nakayanan ng enerhiya ko kaya natakot siya. Pero magigising din siya oras na bitawan ko kamay niya. Kung totoo pong nahuhula kayo, ano pong nakikita niyo sa palad ng kapatid ko? Nakadepende sa isang tao ang kapalaran niya, Iha. At ang taong yun ay ikaw. Kaya kailangang magabayan mo ng mabuti itong kapatid mo. Parang yun naman po talaga yung nangyayari ngayon, Lola . Pero, Lola, nanggagamot din po ba kayo? Nilakasan ko na ang loob kong magtanong sa kanya ng mga oras na yon. Pakiramdam ko kasi matutulungan niya ako sa isa ko pang problema. Nanggagamot? Bakit mo naman niya naitanong? May sakit ka ba? Parang hindi ko naman nakita sa palad mo yon. O kahit sa itsura at sa aura mo. Malakas ka pa sa kalabaw, lalo na yung katawan mong yan. Hindi po ako yung may sakit kundi yung nanay po namin ni Andoy. Teka lang at tatapusin ko na itong panghuhula sa kapatid mo para makapag-umpisa na sila ng trabaho. Saka naman kita kakausapin kahit saglit lang, ano? Oo, sige po. Dito lang po ako. Binitawan na rin niya ang kamay ni Andoy kaya naman dumilat na ito. Pareho niya kaming nilawayan sa tiyan para iwas usog daw. Saka initusan na niyang maglinis ang dalawang lalaki. Huwag kayong matakot, ha? At dugo lang ng hayop yung nakakalat dyan. Dapat ngayon pa lang masanay na kayo sa ganyan. Dugo po ng hayop? Pero bakit dito talaga sa loob ng pagawaan, Huwag ka ng maraming tanong. Hindi ba't kinukonsulta mo ako tungkol sa sakit ng nanay mo? Yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin kung maaari lang, Angge. Oo, sige po, Ano po kasi, si nanay po,
nagsimulang magpabalik-balik yung sakit niya nung makuna siya sa pinagbubuntis niyang sumunod sa akin. Bale, patay na nga po pala yung kapatid ko sa tiyan niya nung iniluwal niya. Ipaalam mo muna kay Julio ang sitwasyon mo, ano? At pagkatapos ay siya ang magdedesisyon kung tatanggapin ko ang kaso ng nanay mo o hindi. Po, bakit naman po wag nang maraming tanong? Sige na, maglinis na kayo doon. Siguraduhin yung walang magiging bakas o bahid ng dugo, ha? Yung anumang bahagi ng bahay na to. Oo, sige po, Lola Tisay. Saglit pa siyang nagmasid noon habang abala kami sa pagkuskus ng sahig. Pati na rin ng dingding na may nakikitang patak ng dugo. Bago pa noon ay napansin ko na ang mga balahibo na ipon na nina William sa isang sulok. At nang magpasya siyang umalis at iwan kami, parang nanghina ako sabay buntong hininga. Angge, ayos ka lang? Sa tingin mo, ayos lang ako, William? Yung nadatngan nga natin dito sa pagawaan, pati na rin yung panghuhula niya sa amin ng kapatid ko. Tingin mo ayos lang yun? Nung una, syempre, hindi ayos sa akin yun, no? Nakakaduda yung sistema ni Boss J dito sa pagawaan eh. Pero narinig mo naman siguro kanina yung mga sinabi ni Lola Tisay, di ba? Binalaan niya na ako, Angge. Bakit naman kasi niya sinabi yun? Ano kayong basihan niya sa'yo? Dahil kakilala niya yung lola mo? Bakit? May kinalaman ba yun sa trabaho mo dito? Oo, yun yung pinakadahilan ko kung bakit ako pumasok dito. Namatay kasi yung lola ko eh. Mga 5 taon na yung nakakalipas. Ha? Seryoso ka ba dyan? Wala naman dahilan para magbiro pagdating sa pagkamatay ng tao, di ba? Ay, sa bagay. Pasensya ka na. Pero, ano ba talaga yung nangyari? Bakit yung tono ni Lola Tisay, parang alam na niya yung motibo mo. Pero, tingnan mo, pinagbigyan ka pa rin niya. Dahil siguro pinapanindigan niya yung sinasabi ni Boss J nun na hindi siya yung pumatay kay Lola. Ano? Si Boss Julio yung pinagbibintangan mong pumatay sa lola mo? Paano naman nangyari yun? Wala naman nakapagpatunay na ginawa niya yun eh. Pero yung reputasyon niya, pati yung bahay niya, nagsasabi nun kasi. At saka dito nakita yung bangkay ni Lola sa loob ng pamamahay niya. Talaga? Pinaghihinala ang isang aswang si Boss J dun sa lugar namin. Kaya itong bahay niya, itong mismong tinuturing niya ating pagawaan, sinasabi sa amin na tirahan nito ng aswang. Sinasabi mo ba na aswang si Boss Julio? Ate, umuwi na tayo. Sige na oh. Masama na yung pakiramdam ko eh. Para po talaga akong lalagnatin. Naku William, sandali lang ha. Andoy, halika nga muna dito. Eto, minom ka muna ng tubig. Baka napagod ka lang o di kaya nasobrahan ka sa takot kay Lola Tisay. Pero saglit na lang to Andoy ha. Kailangan kasi nating tapusin tong trabaho natin eh. Pero ate, Teka Andoy, eto. May candy ako. Kainin mo to tapos punta ka na lang doon sa gwardiya sa gate ha. Doon mo na lang kami hintayin na ate mo. Ayos na ba yon? Sige po. Salamat po sa candy, kuya. Ginulo ko pa yung buhok niya saka sinundan ng tingin habang papalabas ng bahay. Nang mawala na siya sa paningin ko, seryoso ko namang tiningnan si William. William, kung totoo yung sinasabi mo, ano na balak mo ngayon? Aalis ka ba sa trabaho o magpapatuloy ka sa pagpapanggap mo? Aminin ko man o hindi, malaki talagang tulong na nagtatrabaho ko dito, Angge. Kaya hanggat hindi ako pinapaalis ni Boss J dito, magpapatuloy talaga ako sa pagtatrabaho para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun tinatanggap ko na yung sinapit ng lola ko. Ang hirap naman ng sitwasyon mo, William. Pareho pala tayong kumakapit sa patalim niyan eh. Mas malalim nga lang yung rason mo. Ako, magtitiis ako hanggat wala namang nangyayari. Kailangan ko kumita eh. Yun nga lang talaga yung masaklap dito. Pero Angge, malakas talaga yung kutob ko. Kung inosente nga si Boss J, natitiyak ko na nandito pa rin sa pagawaan yung dahilan kung bakit namatay si Lola Wilma. Pero ito lang yung naisip ko, William ha. Sabihin na nga natin na aswang si Boss J at alam sa inyo yun. Pagkatapos nakilala tong pagawaan niya bilang tirahan ng aswang.
Pero bakit parang hinahayag niya palalo ngayon yung sarili niya sa ating mga trabahador niya? Eh di ba dapat mas magiging delikado yung buhay niya? Oras na maraming nakaalam kung ano talaga siya? Malamang may plano siya, Anggi. At saka sa tingin ko, si Lola Tisay yung kasabwat niya. Pero teka lang, alam kaya ni Dante to? Oh, hindi ba't magkakilala kayo? Sumagap ka kaya na impormasyon sa kanya. O sige, gagawin ko talaga yan. Tamang-tamang magkasabay kaming uuwi mamaya nun. Ay, pero siguro, tapusin na muna natin tong trabaho natin, no? Kasi kung magtutuloy-tuloy yung alok ni boss, malaking kaluwagan sa akin to eh. Hindi ko naiisipin yung pang-araw-araw ni Andoy sa pag-aaral niya. Sige, itodo na muna natin to. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa. Binilisan namin ang paglilinis hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. May napansin na rin akong isang nakakandadong sili doon. At naisip ko na baka doon nagtatago si Boss Julio kapag ayaw niya kaharap ang mga tao. Dinikit ko pa nga sa pinto ang tenga ko noon. Pero napakislot ako at nagmadaling bumaba nang may marinig akong parang gumagalaw sa loob. Hanggang sa matapos kami ni William sa paglilinis, siya ang nagsara ng pinto at sabay kaming pinuntahan ni Dante. Ano? Ayos na ba yung nilinis nyo? Saglit lang ha. Titignan ko lang ulit. Dante, sandali nga. Umamin ka nga sa akin. Gano'n mo kakilala si Boss J? Ano? Ano namang klaseng tanong yan, Anggi? May problema ba tayo dito? Seryosong tanong, Dante. Kaya kung may malasakit ka sa amin mga nagtatrabaho dito, sabihin mo sa amin yung nalalaman mo. Naku, ano ba naman kayo? Pasensya na talaga pero si Boss J yung magsasabi sa inyo kung may gusto man kayo malaman tungkol sa kanya. Kailan pa yun, Dante? Kapag may sumunod pa si Lola ni William na mapahamak dito? Pakonsensya ka naman sa nangyari na yun. Pwede ba magtiwala na lang kayo? Wala namang pinapakita mo sa si Boss sa inyo, di ba? Walante pa nga siya eh. Baka naman tinatapanan lang kasi ng pera niya yung mga sikreto niya. Oh, yan na naman ngayon. Nakikinabang naman kayo, di ba? Oh, bakit parang galit ka? Ano, may alam ka ba na ayaw mo sabihin sa amin? Bahala kayo sa gusto nyo isipin nyo. Nasa sa inyo kung magtitiwala kayo kay Boss J o hindi. Basta ako, pinili ko talaga magtiwala kasi sa dami ng pinagtrabahuan ko, si Boss J yung tumato sa akin na hindi lang ako pipitsuging gwardya. Yan lang nga mula kayo. Natahimik kami ni William noon. At nakonsensya naman ako na parang nasaktan ko ang damdamin ni Dante. Kahit hindi ko naman yun direktang ginawa. Kaya nang umuwi kami, sinubukan kong bumawi sa kanya. Pero mukhang dinibdib niya ng husto ang ginawa namin ni William noon. Dahil naghiwalay na siya ng landas sa amin pagdating sa kanto. Simula ng araw na yon, naging malamig na ang pakikitungo ni na Boss J at Dante. Hindi lang sa akin, kundi maging sa iba rin naming katrabaho. Pati tuloy ang paglapit ko para ipaalam ang tungkol kay nanay. Hindi na natuloy. At ang paglilinis tuwing linggo, naputol na lang basta nang walang pasabi. Nalungkot ako at nakonsensya nun. Kaya lang kung iisipin ko, may dahilan naman sila para magtampo. Nahusgahan namin sila nang hindi namin sinasadya. Naisip ko na nga na humingi ng dispensa. Pero bago ko pa magawa yon, may hindi inaasahang nangyari umagang-umaga. Aling Nina, gaano niyo po kakilala si Boss J? Mga 10 taon na rin siguro. Pero yung pagtatrabaho ko dito, mga 6 na taon pa lang. Kami talaga ni Ipi yung magkakilala. Tapos nilakad lang niya ako dito sa pinsan niyang si Boss J. Oh, bakit mo naman naitanong? Ano po kasi, parang napapansin ko na masyadong parang nakakatakot tong pagawaan at saka si Boss habang tumatagal po ako dito. Ganun ba? Siguro dahil mas nakikilala mo na yung tao. Alimina, bakit nakaharang si Boss sa may pinto? Yan ang hindi ko alam. Kita mo na ngayon lang ako pumasok ulit, di ba? Ay, oo nga po pala, no? Naku, baka may problema siya niyan. Mina! Mina, lumapit ka nga dito! Aling Mina, tinatawag ka ni Boss, oh. Sige na po, Dito lang muna ako kina William.
Uy, William, ano pa meron? Ba't di pa kayo pumapasok? Hindi kami kinikibo ni boss eh. Nung pagdating namin kanina, nandyan lang siya. Binati namin pero hindi niya kami pinapansin. Si Micah, wala pa ba? Eh, sabi ni Dante nasa loob na raw eh. Pero may ginagawa siya. Hala, paano na tayo nito ngayon, William? Baka mamaya wala na tayong trabaho nito, ah. Kasalanan yata natin to eh. Baka nagsumbo si Dante o di kaya si Lola Tisay kay Boss Julio. Oh, bakit nandito pa kayo sa labas? Pagka alas 8 na. William, sino yan? Yan si Mang Ipe. Pumasok na rin sa wakas. Eh, saan kaya nang galing yan? Ayan oh, pormado. Ikaw! Napakasinungaling mo talaga! Aray ko, Boss Julio! Huwag niyo naman ho ako saktan! Maawa ho kayo! Aray! Aba, ano nangyayari sa loob? Boses ni May na yun ah. Eh, kayo! Baka kung ano yung nangyayari sa loob. Samahan niyo ako tignan. Baka inatake na sa aswang. Ano raw? Aswang? Umaga-umaga. Uy, William, sandali lang. Saan ka pa pupunta? Narinig mo naman, di ba? Sinaktan ni boss si Aling Mina. Baka ito yung ginagawa niya dati sa lola ko. Oras na para mahuli si Anggi. Aray! Tama na, boss! Tama na! Ano pinagsasabi mo? Tumigil ka! Mina, ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Sinaktan niya ako, Ipe. Ito, kinalmot pa niya ako saka sinakal. Kahit ganitong araw, baka gusto niyang umatake siyang aswang siya. Walang yaka talaga, Julio. Hindi ka na namimili ng bibiktimahin mo. Sinisira mo yung reputasyon na pagawaan natin. Etong bagay sa'yo. Uy, Mang Ipe, tama na po. Grabe naman po kayo. Wala nang malay yung tao tapos tinatadyakan niyo pa. At sino ka para mangilam dito? Bago ka lang dito ah. Huwag ka sumali dito kung ayaw mo madamay. Gulong pampamilya to, naririnig yung lahat. Eh, Mangipe, ano pong gagawin natin kay boss? Mula sa araw na to, ako na ang boss niya, maliwanag ba? Eh, sige na. Dalhin niyo yan sa loob ng opisina at itali niyo sa upuan. Pero teka lang po, kawawa naman po si... Aling Nina, bakit? Ano pong ginawa ko sa inyo para... Wala kang utang na loob, Angge! Ano mga pinagsasabi mo kay Boss Jay? Bakit siya nagalit na husto sa akin? Simula nang pumasok ka rito, ilang beses lang ako nandito, di ba? Tapos pagbalik ko, sasaktan niya na lang ako basta? Aling Nina, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyo. Wala po talaga akong ideya sa nangyari, maniwala po kayo. Naghinga lang naman po ako sa inyo ng saloobin tungkol kay boss eh. Sinungaling! Pagkatapos kitang ilakad sa kanya, ganito pa ang gagawin mo? Ulong iya ka talaga! Ang bagay sa'yo gawing basahan tulad ng ginagawa mo! Aray ko, Aling Nina! Abo ko, aray ko po, aray! Nagpapalapad ka siguro ng papel, no? Napakawalang utang na loob mong babae ka! Aray! Tama na po, Aling Nina! Sumusobra na po kayo! Pagkasabi nun ay tinulak ko siya sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Hindi yata niya yun inaasahan, kaya napabitaw kaagad siya sa pagsabunot sa akin. Pero nasobrahan naman yata ang lakas ng pagtulak ko, kaya naman natumba siya. Aray! Ang ulo ko! Nahihilo ko! Aling Nina! Aling Nina, gumising po kayo! Hoy, Gal! Ano ba nangyayari dyan? Micah, hindi ko talaga sinasadya. Hindi naman siya nabagok eh. Siya mismo yung naguntog ng ulo niya sa sahig tapos sabay higa. Diyos ko! Eh, paano ba kasi nangyayari dito? Nasa si Boss Jay? Kayo! Makinig kayo lahat! Total, kailangan nyo pa naman magtrabaho at kailangan ko rin kayo. Madali naman ako kausap eh. Tuloy pa rin ang trabaho pero balik sa dating sweldo. Naintindihan nyo ba? Mang Ipe, bakit naman po bigla-bigla yung change? Nasa po ba si Boss Jay? Wala nang maraming tanong, bakla. Kung ayaw nyo sa bagong patakaran, umalis kayo dito. Hindi ko kailangan na trabahador na reklamador dito.
Micah, anong gagawin natin? Hindi ko kabisado yung ugali niyan. At saka, si Aling Mina, hindi pa nagigising. Ano gagawin ko? Si Mina! Nasaan si Mina? Ano yan? Natutulog ka na dyan? Bira naman, oh! Aray, ang ulo ko. Ang dibdib ko. Bumangon ka na nga lang dyan. Wala naman dugo yung ulo mo, bumukol lang ng kaunti. Bukol? Ano? Hindi ka talaga, Anggika? Nandito ka pa rin? Micah, mauna na ako sa'yo, ha? Sa takot ko noon ay tumakbo na lang ako palabas ng pagawaan. Hindi ako tumigil hanggang sa gate kung saan sinalubong ako ni Dante. Oh, ano nangyari sa'yo? Tumigil ka sa trabaho mo? Nagsawa ka na naman kaagad? Hindi lang ganun, Dante. Biglang iba na yung boss ngayon eh. Yung Ipina. Ano? Paano naman nangyari yun? Akala ko nga pinapamadali na kayo magtrabaho kaya nagtatakbo ka kayo pumasok eh. Malamang hindi mo narinig mula dito si Aling Mina. Ang totoo niyan, sa tingin ko pinlano nila to nung Ipina to eh. Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Angge! Hoy, Angge! Bumalik ka nga rito! Kaganti ako ng bukol dyan sa ulo mo, peste ka! Dante, dyan ka na. Mabilis na akong lumabas ng gate at tumakbo ko palayo. Umuusok ang alikabok sa daan dahil sa akin nun. Nang mapagtanto ko na wala naman palang sumusunod sa akin. Saka pa lang ako hinihingal na tumigil. Umabot na pala ako sa may kanto at nasulyapan ko doon ang maliit na tindahan sa di kalayuan. Kaya naman tinumbo ko yon. Saka ako nagpahinga sa kawayang upuan na nasa labas. Kakainis. Ano na lang gagawin ko nito? Wala na naman akong trabaho. Teka, sa kaya nakatira si Lola Tisay. Ay, alam ko na. Ay, hingang malalim muna, Angge. Ay, kay Lola Tisay pala ako hihingi ng tulong. Sigurado ako, hindi siya magdadalawang isip pagdating kay Boss J. Sana lang talaga mahanap ko siya bago matapos yung araw na to. O, Angge! Ikaw ba yan? Ano ginagawa mo rito sa ganitong oras? Ay, Lola Tisay? Ay, Diyos ko, salamat naman po. Dito po kayo nakatira, la? Ay, hindi ako dito nakatira. Pero dito ako naglalagay sa araw. Kasi sa apo ko itong tindahan na ito. Nakikibantay lang ako tuwing wala akong ginagawa. Alam mo na, matanda na ako. Teka lang po, Lola. May ice tubig po ba kayo? Pabili naman po, Naku walang ice tubig. Yelo na lahat ng nasa freezer. Pero malamig na tubig, meron naman. Teka't bibigyan kita, ha? Lola, pwede po bang pumasok dyan sa loob? Emergency po Lola. Ha? O sige, pumasok ka dito at mukhang may kalokohan kaya tang ginawa, ano? Ay, salamat po, Lola. Pero wala po akong ginawa kalokohan, Lola. Kung alam niyo lang po, kasi... Oh, ayan ha. Uminom ka muna ng tubig bago ka magpaliwanag. Ay, dako. Yan pawis mo, Gamunggo na. May humabol ba sa'yo? Sino? Si Dante ba? Salamat po. Ay, paupo po dito sa papag niyo, Lola, ha? Okay, sige. Umupo ka lang dyan at ikwento mo kung ano bang dahilan at napadpad ka rito. Oras ng trabaho, gumagala ka. Lola, hindi po kayo maniniwala sa nangyari. At isinalaysay ko na nga ang nangyari sa kanya. Pagkarinig niya sa ginawa nila kay Boss J, umalma na kaagad siya. At nang matapos ako sa kwento, may plano siya kaagad. Ang walang yang ipin na yan. Akala siguro basta na lang bibigay ang aswang niyang pinsan. Napakataka rin nun. Ang mga aswang na lasudan, hindi nag-aalyong aswang kundi aso. Ay, nako. Ibig sabihin po ba niyan, La? Aswang po talaga si Boss J? Hindi lang haka-haka yung kumakalat na balita kay William? Ay, nako, Angge.
wala nang rason para itago ko yon. Kaya oo, aswang nalasuda ng amo ninyo. Pero yung pinapakita niya sa inyo kabaitan, tunay yun at hindi pagpapanggap lang, Angge. Likas talaga sa mga lasuda ng pagiging matulungin, lalo na sa mga katrabaho nila. Nagkataon pa na amo niyo siya kaya ayan, masyado siyang maluwag at mabait. Kaya naaabuso na ng pinsan eh. Pero ngayon po na, alam ko na po yung totoo, Lola. Dapat pala talaga humingi ako ng depensa kay Boss J. Pero, paano po yun? Baka patayin siya ng mga ipe. Sigurado nakatali siya ngayon doon sa opisina niya sa loob ng bahay eh. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin siya doon bago dumilim. Hindi ganun katalino si Ipe sa ginagawa niya, alam ko. Forma lang ang meron yon, pero kulang yun sa diskarte at malalim na pag-analisa. Kaya naaamoy na yun ni Julio noon pa man. Talaga po? Bakit naman po ganun? Hinayaan lang pala niya si Mang Ipi eh. Yan tuloy ngayon. Ayaw kasi ni Julio ng gulo, iha. Kaya hanggat may naibibigay siya, binibigay na lang niya kay Ipe. Pero masama talaga ang budhi ng pinsan niyang yon. Nagbabalak pang ang ibenta ang lupain ni Julio para magkapera. Siguro, akala madaling gawin. At ang tingin ng marami sa isang aswang masama na. Kaya walang kakampi dito. Hala, akala ko nga rin po dati, Lola eh. Pero ngayon po't nakilala ko na si Boss J. Nagbago na rin po yung pananaw ko sa mga aswang, Lola. Kaya samahan mo ako mamaya, ha? Susugurin natin sila Ipe sa pagawaan bago pa sila mag-uwian. O sige po, Lola. Sasama po ako sa inyo. Paano po kaya si Dante? At saka sila Maika? Lola Tisay? Lola Tisay? Tao po? Lola Tisay? Lola? La, sina Maika at saka si William po. Diyos ko, nakikinig yata talaga sa problema natin yung Diyos, La. Dito ka lang, ha? Ako muna ang haharap sa kanila. Tahimik lang ako sa maliit na silid sa loob ng tindahan habang kinakausap ni Lola ang dalawa sa labas. Umalis na po kami doon, Lola. Wala kaming time sumunod sa isang feeling boss at isang feeling right hand ng boss with matching dikit-dikit na malagkit, no? At talaga nakakaasiwa silang tignan tsaka pakinggan, Lola. Imbis na tumutok na lang kami sa trabaho, napapansin pa rin namin talaga sila. Sige. Pumasok na kayo sa loob na natin pag-uusapan ng magiging hakbang natin. Uy, Maika, William, halika kayo, pasok na kayo dito. Angge? Ano ginagawa mo dito? Naku, girl. Lagot ka kay Aling Mina, ipapapulis ka daw. Pupuntahan ka daw sa bahay niyo. Sus, di gawin niya. Sinungaling na nga siya nang bibintang pa. Binukulan niya yung sarili niyang ulo, no? Pero di na nga muna ako uuwi dun. Lola, pwede naman po siguro ko dito sa tindahan niyo, di ba? Huwag mo nang problemahin niya si Mina. Kapag naisagawa natin ang plano mamaya, mauudot yung pagpapapulis niya sa'yo. Hindi naman kayo makakauwi ngayong gabi. Kailangan ko ang tulong ninyo. Tiyak ko naman na babalik kayo sa trabaho kasama si Julio. Pero si Dante, Lola Tisay, baka gamitin siya ni Mang Ipe laban sa amin eh. Alam ni Dante ang gagawin niya. Matalinong bata yon. Pero hindi lang nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang kagalingan niya. Ano pong plano ngayon? Susugod tayo sa bahay ni Bossing J mamaya, Lola Tis? Oo, susugod tayo. Bago mag-uwi, dapat nandun na tayo. Sa ngayon magpahinga na lang muna kayo rito. Pwede rin kayo magluto ng makakain ninyo. Tinutulungan ko na nga kayo. Tapos eto, ang tanda-tanda ko na. Tapos ako pa magluluto. Masyado naman kayo sinuswerte sa buhay niyan. Hindi naman po sa ganun, Lola. Pero salamat pa rin po sa pagtitiwala sa amin, ha? Kahit na... Di ngayon. Maniniwala ka na kung ano ang totoong nangyari sa lola mo, ano? Ginamit din siya ni Ipe noon. Laban kay Julio. Nako, ang kawawang Wilma na yan.
Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Nagluto kami ng gulay para sa ulam. Bumili naman ako ng sardinas para pansahog doon. Si William corned beef ang pinili. Sausage naman ng kay Micah. Nakaidlip pa nga kami ng ilang oras bago sumapit ang uwian. Oh, kayo ha? Maghanda na kayo. Lalarga na tayo. Lola Tisay, seryoso po kayo? Dadalhin niyo talaga yung espada? Abay, bakit hindi? Hindi ako tumanda at tumibay ng ganito kung lalampa-lampa ako nung kabataan ko. Makikita ng lalaki yun ang hinahanap niya. Oras na hindi niya pinakawalan si Julio. Ay, bongga, ang tapang talaga ni Lola Tits. Hoy, tayo, ano na? Wala man lang ba tayong pwedeng armas? Eh, ang problema, baka mamaya makaaway natin yung mga kasamahan natin eh. Malay natin, di ba? Mas mabuti pa rin yung handa, no? Mas madali pala sana kung aswang yung kalaban kaysa sa tao na may topak eh. Uy, itong lumang basyon yata ni Lola Tisay to. Bibit-biting ko nga to. Teka lang, sandali naman, oh. Ay, ano ko yun sa akin? Asin? Naku, mali. Baka pag naging aswang si Boss Jay, ako pa yung makasakit sa kanya eh. Ay, pambihira naman talaga. Sana kung nadala ko yung tirador ni Andoy, pwede sana yun eh. Uy, Angge, etong hairspray oh. Hindi ba ito yung magpapatigas ng buhok ng mga Miss Universe na mga babae? Ba, oo nga no. O sige, akin na yan. Yung sa'yo, ano? Ito, Ano yan? Alaman ni Pacquiao? Ay, ano ba kayong tatlo? Tutulungan niyo ba kung mailigtas ang amo niyo o hindi? Uy, tara na, labas na tayo. Bilisan nyo. Nagunahan kami paglabas sa tindahan noon. Para kaming makikipagrambulan na naglalakad sa daan pagkatapos. At pagdating sa gate, wala si Dante at nakatiwangwang yon. Sandali lang ha. Tumingin muna kayo sa paligid o sa daan. Baka kung anong kalokohan ang ginawa ni Epe dito. Wala po bang daanan sa likod, La? Sigurado makikita nila tayo pagpasok pa lang natin eh. Kung sa likod tayo dadaan, dapat sa gabi tayo pupunta. Kaso naisip ko na kung gabi tayo pupunta. Baka masulog na ni Epe ang lahat bago pa tayo dumating. oo nga po no. Malamang susunugin talaga niya yung pagawaan oras na hindi niya makuha yung gusto niya kay Boss Jay. At tsak na mabilis din kakalat yung apoy. Kasi nga, luma na yung bahay eh. Eh, Lola Tis, mukhang clear naman yung paligid eh. Ano, Gora na as? O siya, sige. Hala, pumasok na tayo. Alerto nga pumasok kami sa bakura noon. Wala pa rin kibo sa paligid. Pero nang nasa gitna na kami, saka lumabas sa may pintuan ng bahay si Namang Ipe, pati na rin si Aling Mina. Nakapamewang sila pareho. Haba, matapang pa talaga kayo ah. Lola pa yung leader nyo. Nagpapatawa ba kayo? Ano ngayon kung matanda na ako, Epe, ha? Ang alam ko, matino pa ang kokote ko kaysa sa'yo. Ang lakas mo talaga mang insulto matanda ka kahit kailan no. Hala, sige. Patulogin mo na ang tabulay, Mina. Pumasok saglit si Aling Mina sa loob. Paglabas niya ay may hawak na siyang bagay na parang sungay. Hinihipan niya yon at saka naman lumikha ng malakas na tunog. Kayo, sugurin niyo sila! Lola Tisay, bakit parang nababalo yung mga kasamahan namin? Aswang na po ba sila? Huwag kayong mag-alala. Hindi sila mga aswang. Yung tunog ng tambuli, yun ang ginagamit nila para makontrol ang mga yan. Lola, meron po silang mga suot na pulang kwintas oh. Yan, yung mga kwintas nila. Kailangan nyo matanggal yan. Sige po, go, go, go! Todo na to! At sinalubong nga namin ang 10 kasamahan namin noon na mga wala sa sarili. Nakipagsabunutan ako sa isa, nakipagtadyakan pa. At kapag nakakatsyempo sa muka, hairspray naman ang katapat. Si Micah naman parang nagbe-majorette lang na nilalaro ang baston ni Lola Tisay. Kikembot-kembot pa talaga to. Pero kapag may lumalapit na kalaban,
mabilis niya itong napepektusan. At si William, may tinatago nga yatang galing sa pagsuntok. Oh, kaya nyo naman pala sila eh. Ako nang bahala dito kay Ipe. Ay, Ipe! Tayo ang magtubos! Ay, naku Diyos ko! Hindi ako lalaban! Mabilis kong inabot ang kwintas sa leeg niya sa kahinablot. Nawalan siya ng malay at basta na lang humandusay sa lupa. Nagsunod-sunod na ang pagkatalo nila, pero pagod na rin kami noon at sumapit na rin ang dilim. Micah, William, si Lola Tiseng nasa loob. Anong gagawin natin? Oh no, ito na talaga yun. Yan yung tunog na yun eh. Ano na ang gagawin natin? Natalo nga natin yung mga katrabaho natin pero pakiramdam ko namamaga na rin yung buong katawan ko tsaka pasapasa na eh. Tama ka. Baka kailangan ni Lola Tisay ng tulong. Tara, puntahan natin siya doon sa loob. Sige, tutulong ako. Susunod ako. Konting pahinga muna at baka matsugi na yung beauty ko, ha? Paika-ika kami ni William na lumapit sa may pintuan nun. Wala kaming makita sa loob, pero may masakit sa ilong kaming naaamoy. Nalintikan na. Basa ng diesel o gasolina tong buong bahay, Angge. Isang maling sindi lang, aapoy na talaga to. Naku, patay tayo kung ganun. Ano gagawin natin? Hoy! Hali kayo dito! Bilisan nyo! Dito! Uy, si Dante oh! Tara doon sa kanya, William! Dante, anong ginagawa mo dito? Akala ko hawak ka nila. Ano? Anong hawak ka dyan? Magpapahuli ba ako ng buhay? Hindi no. Nakay Boss J yung loyalty ko. Buti na lang kung ganun. Hindi na namin sila nakita sa loob eh. Hayaan nyo na sila. Siguro sinusubukan ang regluhin yung lahat. Alam nyo naman si Boss, di ba? Laging dinadaan sa pakiusap yung mga bagay-bagay. Mapapakiusapan pa ba yung apoy oras na mag-umpisa yan mamaya? Yun na nga eh. Kaya ito nagdala na ako ng drum tsaka balde. Sabuyan natin ng tubig yung buong bahay habang wala pang apoy. Seryoso? Gagawin talaga natin yun? Oo nga no. Pag nabasa ng tubig yung paligid, hindi basta-basta kakalat yung apoy. Buti na lang nakita ko pa kayo na papunta kayo dito. Oh, ano ng plano? Tumahimik na eh. Tapos na yata yung gera, no? Anong gera ka dyan? May pasabog pa para sa ending ka mo mamaya. Kaya kung ako sa inyo, tara na, magigib na tayo. Hindi na nga kami nag-aksaya ng panahon. Mabuti na lang at detimba ang balon sa likod bahay, imbis na dibomba. Hindi maingay ang pagkuha namin ng tubig. Patiyad pa ang lakad namin noon habang pinagpapasapasahan ng tubig hanggang sa mapuno ang drum na malapit sa dingding. Mabagal kami noon sa takot na makalikha ng ingay at nakikiayon din yata ang pagkakataon sa amin ng mga oras na yon. Nagawa naming pahabain ang loob ng bahay nang di nila namamalayan sa loob. Pero nang sinasaboy na namin ng tubig sa mataas na parte, doon na nagkabukingan ang ginagawa. Mina, ano nangyayari? Bakit bumabaha dito? At saka bakit parang hindi mo pinatayin yung mga tao sa labas? Saan na nagpunta yung mga yon? Akala ko kasi matatalo rin sila ng mga tauhan natin. Kaya, maray naman Ipe. Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo Bakit sinasaktan mo pa ako? Tatanga-tanga ka kasi. Umaasa ka lagi kung ano yung iutos ko sa'yo. Hindi ka marunong mag-isip sa sarili mo. Wala ka talaga kwenta. Grabe ka namang magsalita. Pero kahit ganun ka, nasa iyo pa rin naman ang buong suporta ko Hala, sige. Hanapin mo yung mga lintik na yan sa labas. Gisingin mo yung mga tauhan natin. Narinig niyo yun? Ang sakit hindi lang sa tenga pero lalo na sa heart, di ba? Pinili naman ni Aling Mina yan eh. Narinig mo naman, di ba? Ayos lang sa kanya na insultuhin siya ni Mang Ipe. Pero kawawa siya, aminin mo. Siyempre kawawa talaga siya. Lalo na pag naiisip ko na siya yung nagdala sa akin dito. Pero wala eh. Ginusto niya yan. Ano ba magagawa ko? Tara, tuloy na natin bago pa lumakas ulit yung mga kalaban natin. Wala
na kaming pakialam kung naririnig kami nun. Hindi na rin kami natatakot pumasok sa loob ng bahay dahil wala naman doon si Mang Ipe. Ang hula nga namin nasa opisina ni Boss J silang tatlo. Yun nga lang, hindi namin alam kung bakit wala namang nangyayaring kababalaghan o kung buhay pa ba sila Lola Tisay sa loob. Para bang may hinihintay din sila. Diyos ko po, may baril. Nagpapaputok na sila. Ano, Julio? Makikipagmataasan ka pa rin ba sa akin? Naiinip na ako! Pipirma ka ba o hindi? Sagot! Naku, ayun na. Kaya pala tahimik eh. May pirmahan pala na nangyayari. Ay, kawawa talaga si Boss J. Naku, kawawa ka mo tayo. Ayun na naman sila. Parang zombie na dam. Nanay ko po. Hindi pa ako nakakasuntok nito kahit isa eh. Kaya ako muna Magpahinga muna kayo dyan. Sinalubong nga ni Dante ang papalapit na grupo. Akala talaga namin kaya niya. Sa laki ba naman ng katawan? Pero ang nangyari, kinuyog siya ng mga kasamahan naming ala zombie, sabi nga ni Maika. Tulong! Aray ko, tulong! Hindi naman kayo aswang, di ba? Aray! Bakit kayo nakakagatoy? Si Dante ba talaga yan? Gwardiya ba talaga yan? Eh, malay mo ba kung baril lang yung kaya niyang gamitin, di ba? Napilitan na naman kaming lumaban nun. At sa gitna ng pakikipagbardagulan namin, narinig namin ang malakas na halakhak ni Mang Ipe. Sa wakas, akin na itong lupang ito, Julio! Pero Ipe, nangako ka. Pakakawala mo si Julio, oras na mapirmahan niya ang mga papeles na yan. Tuparin mo yan! Ha! Ito pa rin! Isa ka rin uto-utot kalahat kay Lola Tisay! Malakas ka na maalmulaya, hindi ba? Kung tutusin, kaya mo naman talunin ng mga mahihinang aswang na katulad niya. Pero ano ginawa mo? Pinagsisilbihan mo itong peste na ito! Wala ka talagang puso, Ipe. Di nakakalabang si Julio sa'yo. Kaya kahit anong gawin mo, mapasayo man ang lahat ng pag-aari niya. Sigurado akong hindi ka pa rin magiging masaya. Wala akong pakialam sa iyo! Ang mahalaga sa akin kung anong hawak ko sa kamay ko. Ngayon, oras na! Oras na para! Ha? Hindi! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Pepina, tulungan mo ako! Lola Tisay, tulungan mo ako! Nandiyan na ako, mahal ko! Julio, wag! Wag mo siyang patayin! Hindi mo gagawin yan! Makinig ka sa akin pakiusap! Pumasok na rin doon si Aling Mina. Halina kayo, sundan natin siya. Tumakbo rin kami sa loob doon. Nagsiksikan pa kami sa pinto. At ang nadatna namin, isang asong itim na nasa harap ni Mang Ipe na nasa isang sulok. Kung hindi man nilapa ito ng husto, makikita sa itsura na nakatikim na si Mang Ipe sa hayop na yon. Makinig ka, Julio! Hindi ang pumatay ang gawain mo, kundi ang tumulong! Ayan o, tingnan mo sa likod mo kung sino ang mga nandito! Minsan pang umangil at lumingon sa amin ang malaki at itim na aso. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumundag sa ibabaw ng mesa. Para niya kaming isa-isang kinikilatis noon habang naglalaway at nagbabaga ang mga mata. Pero sinubukan siyang hawakan ni Lola Tisay sa ulo. Umamo ng konti ang itsura niya. Julio, alam kong naririnig mo at nakikita mo kami. Eto kami, mga taong may malasakit sa'yo. Mga taong pinahahalagahan ka dahil pinahahalagahan mo rin kami. Boss Jay, alam ko nagkamali ako sa pag-usga sa'yo dahil sa nangyari dito kay Lola. Pero boss, nagbago na yun kasi alam ko na yung totoo. Kaya pangako ko po, kagaya po ni Lola, magiging isa na rin po ako matapat mong trabador. Boss Jay, ang masasabi ko lang talaga salamat sa pagtitiwala mo sa kakayanan ko. Kahit alam mo na hindi ako marunong makipaglaban, takot ako mapuputok ng baril. Ginawa mo akong gwardiya dito sa pagawaan mo.
Dante, naging gwardya ka pero hindi ka marunong humawak ng barel. Hoy, hindi naman tama yon. Sabi kasi ni boss, siya daw yung bahala sa akin eh. Kasi nga, di ba, aswang siya? Narinig mo ba yan, Julio? Nagbunga ang pagiging mabuting aswang na lasudan mo. Boss Jay, si Anggi po to. Yung mukhang pera mo pong trabahador. Pero kahit ganun ako, boss. Alam ko na uunawaan niyo po ako, di ba? Kaya nga kinukonsinti niyo po ako eh. Yung kalahating araw na trabaho, sinahuran niyo po ako ng isang araw na buo. Tapos, tinasan niyo na lang basta yung sweldo namin. Pati po yung kapatid ko, naambunan ng pagkagalante niyo, sir. Kaya kung lahat po ng boss na aswang ganun, panigurado po, maraming trabahador ang gaganahan at malaki yung pag-asang umasenso. Kaya huwag ka pumatay dahil lang sa galit, Boss J. Pasasaan din po ba? Di ba? Lilipas din po yung galit mo. Ako, Bossing Jay, alam ko naman na alam niyo yun, di ba? All around po niyo po ako kahit hati-hati na lang po yun. Teka, ano sinasabi mo bakla ka? Oh, bakit? May reklamo ka? Sasaktan mo rin ako sa harap ng Lola Bells ko? Hindi, wala kang totohanan yung sinasabi mo bakla ka. Ako lang at si Kuya Julio yung natitira magmamana ng lupang ito. Oh, edi sa'yo na. Ibaon mo yung sarili mo dito para hindi ka na makalis. Micah, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, at isa ka pang pakalimerong engot ka. Ayaw niyo maniwala sa dalawa sa akin? Sige, hindi ko naman kayo pinipilit eh. Mga astan yung dalawa, pinakaayaw ko sa Earth. Kaya dito na lang ako sa team basahan ko. Hindi, wala kang totohanan yung sinasabi mo. Hindi ako naniniwala. Niloloko niyo lang ako. O siya, sige, lokohan ang gusto niyo ah. Eh di maglokohan na lang tayo. Pagkasabi nun ay bigla na lang may kinuha sa bulsa si Mang Ipe. Nang ilabas niya, isa pala yung lighter na bagong-bago at kumikinang pa ang kulay nito. Epe, pinirmahan na ng kuya mo ang mga papeles. Kapag itinuloy mo yan, hindi lang itong bahay ang masusunog kundi pati yun. Epe, huwag mong gawin yan. Pag nasira ang plano natin at magkasunog ngayon, mababaliwala ang pinaghirapan natin sa isang iglap. Wala na akong pakialam. Masyado na magulo ang lahat. Kaya mabuti pang masunog na lang tayo lahat dito. Mang Ipe, wag! Lola, Tatay, lumabas na tayo dito. Julio, ano ba? Mag-anyong tao ka't lumabas na tayo rito. Masusunog na ang bahay mo. Hindi pwede. Magagawa pa natin ang paraan to. Tara, iutuboy ko lang. Ito sa inyo! Ang bagsak ng lighter na sa ibabaw ng mesa. Pero dahil initsa ni Mang Ipi yun, at matapang pa rin siguro ang langis sa sahig ng itaas, kumalat pa rin ang apoy. Nataranta na naman ulit ang lahat. Hindi na naman kami magkumahog sa pagsaboy ng tubig sa loob at labas, lalo na sa itaas. Pero malaking bagay na nauna na naming nabasa ang ibang bahagi ng bahay. Hindi basta-basta kumalat ang apoy at naagapan namin bago pa maubos ang buong bahay. At sa paghupa ng sitwasyon, nalaman namin na nasa loob pa rin sina Boss J, pati na rin si Mang Ipe na wala na yata sa sarili. Hindi! Akin to! Ibigay mo sa akin yan! Ibigay mo sa akin sabi! Tumigil ka na sa kaibangan mo, Ibe! Huwag ka na magtrabaho dahil hindi mo na madadala yan! Pero pumirma ka, Kuya Julio! Huwag mo na bawiin yun! Babawiin! Bakit? Nasaan ba yung pinirmahan ko? Mapapatuyo mo ba yung mga papeles nang hindi nawawala mga sulat dyan? Lalo na yung pirma ko! Na hindi mo mabubuo ultimo yung papel yan! Hindi! Yung mga papeles ko! Hindi! Epe, tumayo ka na dyan! Kailangan na nating umalis dito! Hep. At saan naman kayo pupunta, Aling Mina? Alam niyo ba nakitang-kita kanina na naghihinarte ka na sinakta ka ni Bossing Jay? Ano pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan! Huwag ako, Aling Mina. Kitang-kita nitong big beautiful eyes ko yung ginawa mo. Gusto mo, sample lang pa nga kita eh. Ano ginagawa mo? Ano pa? Eh di sasakali kita. Aray!
Pagkatapos nun, pinukpok mo pa ng Florera si Bossing Jay. Micah, tama na yan! Nagdodoble na ang sugat ng babae niya dahil sa'yo. Pero paano mo nga ba nakita ang lahat? Nakita ko yon dahil sumilip ako sa butas ng dingding na ginawa ko. Pero wala akong alam. Patawarin niyo ako. Lumabas si Boss Jay mula sa opisina at gulagulan nitang damit. Pero wala siyang pakialam sa mga nakakita. Kayo! Hitali niyo yung mga yan doon sa gate. Sigurado bukas na darating yung mga polis kahit mag-report man ako ngayon. At kayo, pwede na kayong... teka sandali. Pasensya na kayo sa nangyari. Pero pagod na rin ako at gutom. Kakain lang ako saglit ha. Babalik ako. Hintayin niyo ako. Pangako at mabilis lang ako. Huwag ka nang umakyat, Julio. Dante, yung mga pagkain ng boss mo, ibaba mo na. Opo, Lola Tisoy. Umakyat siya sa ikalawang palapag nun. Pagbaba niya ay may bitbit na siyang 2 nakataling pabo. May tali yun sa bibig, kaya pala walang ingay kahit konti. Yung mga kaluskos na narinig ko nun, sa mga hayop pala yun na tinatago sa taas. At sa harap namin noon, parang baliwala lang na nag-anyong aso si Boss Jay. Ilang saglit pa ay nilalantakan na niya ang mga dinalang buhay na pagkain ni Dante. At kaya maraming dugo dito sa pagawaan tuwing linggo. Dahil Sabado pa lang ng gabi Parang fiesta na kung kumain yung boss ninyo. Ikaw ba naman ang 6 na araw hindi nakakakain ng sariwa, hindi ba? Pero paano niya po nakokontrol na hindi kumain? O di kaya matakam man lang sa dugo ng tao? Pinapainom ko siya ng herbal na gamot. Yung sobrang pait na akala mo hindi mo na malulunok. May lihim na sangkap yun ng mga manggagamot. Katulad lang namin ang nakakaalam. May 1 oras din siguro kaming naghintay hanggang sa makatapos siya. Umakyat lang siya sa taas sa anyong aso. At pagbaba ay nakangiti nang humarap sa amin. Bagong bihis na rin pala siya. Pero may kakaiba sa kanya noon. Maluwang ang kanyang ngiti at maaliwalas ang muka. Alam kong hindi na biro ang araw na ito para sa ating lahat. Kaya ang sarap sana magbakasyon, ano? Lolo boss, sabihin mo na. Ito naman masyado pasabik Teka lang naman Apo. Pinapangunahan mo ako eto na nga. Masarap sana magbakasyon kaya lang. Dahil sa nangyari dito sa munti natin pagawaan, mukhang mauunsyamin na muna ito, ano? Ay, sayang naman boss, no? Anong sayang hindi lang naman matutuloy sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na talaga mangyayari, Apo. Ihahanap lang natin ito ng saktong timing. Ayos lang po, Boss Jay, kung wala po muna ng bakasyon. Unahin na lang po muna nating ipaayos yung mga sira nitong... pasensya na po. Hindi nga pala ako yung amo. Mukhang perang trabahador nga lang po pala ako dito. Hindi, Angge. Ituloy mo lang yung sasabihin mo. Gusto ko marinig yon. Kaya sige na. Sigurado po kayo? Papakinggan niyo po talaga yung imumungkahi ko? Abay kung ayos naman bakit hindi? Sige na nga po. Ano po kasi yung pagpapagawa po ng pagawaan? Unahin na lang po muna natin para makabalik na po kami sa trabaho. Oo nga, yan din yung gusto ko. Pero dahil nga habang ginagawa pa siguradong wala kayong trabaho. Bakit hindi na lang kayo magtulong-tulong na mag-ayos dito, di ba? Kung hindi niyo pa alam, ito si Dante. Bata pa lang tumutulong na ito sa pagkakarpentero ng lolo niya. Hindi ba, Dante? Naku, baka naman pumalpak ako, Lola Tisoy. Aba, sa pagkakaalam ko rin si Makoy marunong din naman. At binanggit pa niya ang iba naming mga kasama na nakaaway. Nakalaban namin ang hapon na yon. Ni hindi man lang siya nagdalawang isip na tanggapin ang mga ito pagkatapos ng lahat. Walang tanong-tanong, parang katulad lang ng dati. At ng gabing yon,
kasama si Lola Tisay ay hinatid nila ako sa bahay. Nakilala na rin sila sa wakas ng mga magulang ko. Magtiwala ka lang, Angge. Mapapagaling ni Tisay yung nanay mo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Boss J. Sobrang laking bagay po ng tulong nyo. Hindi. Wala yun kumpara sa pagtanggap na pinaramdam niyo sa akin sa kabila ng katauhan ko, Iya. Hindi lang ako nakatagpo ng mga trabahador, kundi para ko na rin kayo malapit na kaibigan. O pwede na rin natin sabihin na aking munting pamilya. Matuling lumipas ang mga araw. Ibinalita sa amin ni Maika na nakulong na ng tuluyan si Mang Ipe. Dahil marami pala itong kaso ng panluloko ng pera. Maliban sa pagpatay kay Lola Wilma ni William. Si Aling Mina naman, sumama na sa lugar ng asawa ng anak nito para makatakas sa kaso. Inabot din ng halos 1 buwan ng unti-unti, ngunit maingat at puno ng pagmamahal na pag-aayos sa pagawaan. At sa araw ng muling pagtatrabaho namin, lahat kami ay nakapila na naman sa labas ng bagong pintura ng pangunahing pintuan. Angelica! Nako, akalain mo nga naman. Ang ganda ng pangalan mo pero pinili mo yung makalumang Angge na bansag. Oh, dahil una ka sa listahan. Naku, Anggi na lang po, boss. Nakakaasiwa po kasi yung Angelica eh. At saka, pang-Anghel lang po yung pangalan ko pero mukhang pera pa rin po ako. Hindi na sa ngayon dahil simula ng araw na ito, Angel na ang tawag ko sa iyo. At saka hindi ka mukhang pera kasi may pera ka naman talaga. Eto, hindi naman ito sobrang laki pero oras na mapalago mo yan. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ganyang halaga yung mahawakan mo. Salamat sa pag-unawa mo ha. At sa pag-alala sa akin at sa paghawaan natin. Boss J, ang laki po nito Kaya nga gamitin mo mabuti at palaguin mo yan. Oh, sunod na. Sa uli naman tayo mag-uumpisa sa mga lalaki. Oh, William, bilang tanda ng pagkakaibigan namin ng lola mo at sa ipinakita mong pagmamalasakit sa pagawaan, heto naman ang para sa'yo. Boss, maraming salamat po ah. Sigurado ko kung nasaan po si Lola ngayon, sigurado ko sobrang saya niya po. Naisip ko nga pala, gusto mo ba maging gwardiya dito sa pagawaan sa gabi? Kung gusto mo, dito ko na rin habang may trabaho. Yung uwian mo ikaw na ang bahala basta 1 beses lang sa 1 linggo. Pag-isipan mo ha? Naku boss, hindi po ako tatanggi dyan. Trabaho lang nga po yung lumalapit sa akin eh. Mabuti kung ganon. Masaya ako at mabalis ka nakapag-desisyon. Dante! Dante! Oh, mga kasama, palakpakan naman dyan Huwag ka na mahiya, Dante. Tayo-tayo lang naman yun dito eh. Huwag kayo mag-alala at isang araw magugulat na lang kayo. Master na ng martial arts ito kaibigan nyo. Basta Dante, ako na bahala sa iyo bata ka. Boss, maraming salamat po talaga. The best ko talaga. Pero, huwag niyong kalimutan itong panghuli. Ang aking tagapagmana, Maika. Apo, bakit ang tahimik mo? Nakakapanibago ka naman. Pero para sa iyo talaga to. Hindi mo pwede itanggihan dahil selyado yan. Oh my God! Napakaguluhol si Maika noon nang buksan ang brown envelope na inabot ni Boss J. Laman pala noon ay ang mga papeles kung saan isinasali na sa kanya ang lahat ng mga pagmamayari ng lolo niya. Natuloy ang bakasyon namin noon sa isang isla. Kasama sina Boss J, Lola Tisay at ang apo niya, at lahat ng mga kasamahan namin sa trabaho. At higit sa lahat, ang pinakamamahal kong pamilya. Isa yun sa pinaka hindi ko malilimutang outing bilang kapalit ng pagpapagod ko sa trabaho, Miss Clark. Sa kasalukuyan, hindi na lang pagawaan ng basahan ng factory namin. Meron na rin kaming mga kortina, punda, bed cover,
at iba pang gamit sa bahay na tinatahi o ginagawa ng kamay na gamit ang tela. At ang pinakamasaya doon, hindi na lang kami simpleng trabahador ng mga dating nagtatrabaho doon, kundi shareholder na kami. Palaki ng palaki ang factory ni Boss J. Parami ng parami na rin ang nagtatrabaho doon. At sa bawat araw na lumilipas, sinisiguro namin na ang bawat manggagawa ay nabibigyan ng tama at patas na pagtrato at pasweldo. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Para po ito sa lahat ng manggagawang walang hindi kayang gawin. Walang hindi kayang suungin na unos para sa pamilya at maayos na kinabukasan ng bawat mahal sa buhay. Mabuhay po tayong lahat at tuloy lang ang laban. Ako po muli ito, si Angge, lubos na gumagalang. Yun. Yon. Wow, ang ganda talaga nung no? Ang ganda ng story. Talagang pang Labor Day talaga siya, no? So, guys, kung nag-enjoy po kayo sa kwento natin, comment lang po kayo kung ano masasabi niyo sa kwento natin. Huwag kalimutan rin po mag-comment para masama sa shoutout natin. And especially Pinaka-importante, yung mag-like. So, kayang gao. Thank you po. Thank you po.